May tanong ako. Ano ba yan? Actually, naitanong din to sa akin eh. Yung halimbawang kagaya ng bansa natin, hindi nasasakop ng batas ng Sharia, na kagaya ng Saudi Arabia, na halimbawang nasaksihan mo sa iyong mga mata na isa sa pamilya mo, pinatay mismo sa nakikita mo na pinatay ng adik. Pwede ba tayong maghiganti ultimately para makuha natin ang katarungan? O hahayaan na lamang natin sa alam naman natin na ang batas ay hindi parehas sa ating pananampalataya, sa ating paniniwala o Sharia? Ayun, Ustad Aidan. Okay, bismillah wa salatu wassalamu. Actually, kahit pa tayo ay nasa, kumbaga, napapabilang o napapasailalim sa Sharia, na which is yung hindi ba yung tinatawag na yung law na sinusunod natin ay walang iba kundi Sharia, di ba? Either Sharia man o hindi man Sharia o minority tayo mga Muslim, hindi natin pwede ilagay ang batas sa kamay natin ng bawat isa. Ano ang hikma dito? Bakit hindi pwede? Kasi nga, pag nilagay sa bawat isa natin ang batas sa ating mga kamay, walang kapayapaan at walang kapanatagan sa kalupaan. Maghahasik ng lagim at magdadanak ng dugo. Di ba? At yan ay ipinagbabawal sa Islam, yung pagdanak ng dugo. Di ba? Kaya naman, hindi pwede na ilagay mo ang batas sa tinatawag na kamay mo. Just because dahil sa paghihiganti, dahil sa kapag walang batas sa makatarungan na pwedeng maghawak no at para maghatol doon, hindi pwedeng ganun. You know? So hindi pwede na kahit pa nakita mo na sabihin natin na pinatay yung kapatid mo o sino mang kamag-anak mo, ay ipaghihiganti mo yon. Kasi bakit yan mo? Pag pinaghiganti mo yon, do you think na titigil doon? Hindi titigil doon. Di ba? Do you think na magiging innocent ka rin? Hindi rin. Di ba? Ahabulin ka rin ng batas. Di ba? At the worst case ay magkakaroon pa ng kumbaga family feud yan. Maghihigantihan ng bawat, sabihin natin, ng bawat pamilya. Magkakaroon ng kaguluhan. So which is ang Islam, kontra yun sa Islam. Ang Islam ay pinapairal ang tinatawag na kapayapaan at pinopromote ang kapayapaan. Now, ano yung magiging solusyon sa bagay na yun? So, siyempre, kinakaya idaan sa legal na proseso. Diba? Kahit pa sa, halimbawa, sa Islamic law, idaan sa tinatawag na legal na proseso. So, kinakailangan, sabihin natin ay isang guni at sa tinatawag na authority, diba? Sila yung bahalang maghatol. Yung authority. Diba? Hindi ang bawat sa atin. Halimbawa, sa isang leader, halimbawa, kahit pa sa isang community, which is sabi natin doon sa isang community, kahit halimbawa, malayo sa kabihasnan, tapos subalit meron doong itinalaga na, halimbawa, amir o sabi leader, o sino man, doon dapat isang guni. Okay? Maging sa kumbaga, sa ating bansa, sa Pilipinas, kahit pa sa batas ng tao, ganun din ang proseso. Hindi mo pwedeng sabi at ilagay yung paghiganti yung batas sa sarili mong kamay. At even the Sharia, ganun din ang tinatawag Sharia. Kasi isa sa mga kawaid, isa sa mga makasidul Sharia ay yung tinatawag hifdun nafs. Hifdun nafs, sabihin pangangalaga sa buhay ng tao. At yan ay kabilang sa makasidul Sharia. Kasi makasidul siya yung objective at principle ng Sharia. No? Kaya nga mayroon tayong hatol na sabihin natin ng pagpatay sa sinumang kumitil ng buhay din, ng hindi makatarong at hindi naayon sa batas. Kasi para mapangalagaan ang sabihin natin ng buhay, ang karapatan ng buhay. So ganyan, hindi pwede yun. Okay? Hindi natin pwedeng ipaira lang emotion sa bagay na yon. Hindi, kailanman. Hindi natin pwede. Kasi sa Islam, hindi pwedeng pairalin ng emotion. Diba? Hindi pwedeng manghatol ng tinatawag na emotion. Alam mo, nakakamangha siya sa Islam kasi bakit? Pag pinag-usapan natin ng paghatol, kahit sa mga tinatawag na hurado, sa mga husgado, sa mga hakim o mga kuba o kay mga kadi, ay hindi sila pwedeng mag-judge sa isang issue. Kahit pa sa mga issue na may kinalaman sa yung mga kunting issue na sa pagitan ng tao, ano pa man mga issue, halimbawa, mga may kinalaman sa din, hindi sila pwedeng magbigay ng hukom kung sila ay gutom. Nakalagay sa hadith yan, na kung saan sila ay sabihin natin na wala sa mood. Hindi maganda yung mood.
sila ay inaantok, sila ay tinatawag na sabihin natin, no, ano pa, basta wala sa kondisyon, wala sa wesyo. Okay? Bawal yun. Ipinagbabawal yun ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. You know? So, paano pa kaya yung emotion ang pairalin mo? So, bawal yun. So, sa atin, kinakailangan sumunod sa kung ano yung nasa batas para sa ganun, ma-acquire. Kung hindi mo man ma-acquire ng isang tao ang kanyang karapatan sa daigdig, diba? Sa kabilang, meron tayong kabilang buhay. Doon makukuha ng isang tao yung ultimate na sabihin natin ganyan. Kasi hindi sinabi ng Allah na pag halimbawa, pinaslang ngayon yung mahal mo sa buhay, paslangin mo rin. Diba? Mangyayari lamang yan kapag sa tinatawag na sa labanan. Kung yung ba nakakalit na rin yung buhay mo, di ba? Oo, halimbawa, mga ganun bagay, kasi battlefield ng pinag-uusapan dyan. Ibang isa case base yun. Ibang usapan yun. Ibang usapan. So, depende sa sitwasyon niya. Kung nandiyan ka mismo, witness ka. Nasa tabi mo. Nasa tabi mo. Yung nga yung nasaksihan mo. Ikaw, tingnan lang yan. Ayun nga, pwede mo i-depensa. Pwede mong siyempre, pwede mong tinatawag na i-depensa ang sarili mo sa bagay na yan. Kasi yan eh. Papaslangin ka eh. Siyempre, pwede mong tinatawag na. Pero yung kasi, unang-una, inamalamalubiniyat. Bagay na, babalik sa intensyon ng tao. Di ba? Halimbawa, nakita mo pinatay, tapos wala pala siyang intensyon pinatay, papatayin mo rin siya. Ganun mga bagay. Pero kung halimbawa, assault talaga siya, malino na assault, punta nga po, pinatay yung sabihin mo, yung tinatawag na di ba? Tapos hahabulin ka para patayin din. Di ba usapan? Testigo pa to. Di ba? So, ganun bagay. Pwede ka lumaban. So, pwede kang sabi natin mag-self-defense. Okay? Lalo pag hindi Muslim, sa bagay na yun. Pero siyempre, pag Muslim to Muslim, iba rin ang usapan na yan, kapatid. Di ba? Kasi al-qatul maqtul fi an-nar sallallahu alaihi wasallam, ang pumatay at ang pinatay, pareho silang impyerno ng apoy. Sabi ng sahaba, ya Rasulullah, okay yung sabi natin yung tinatawag na yung pumatay, pero yung pinatay pareho din silang impyerno ng apoy. Kasi nga naunahan nung isa. Kasi hindi siya nauna, siya yung mauna. Napatay kasi because of the intention. You know? So, ibig sabihin, sa araw ng paghuhukom, bubuhayin tayo kung ano yung nasa layunin natin. You know? So, yun yung mga kapatid. So, kailangan alamin ang batas ng Sharia upang sa ganun ay hindi mahulog sa pagkakamali at pagkakasala at paglabas. Jazakallah khairan, Ustad. Jazakallah khairan. Anong digmaan ba yun yung Battle. na nagsyahada tapos pinatay nung sahaba? Connected din yun sa hadis na yun. Yung biglang nagsiyahada, Oo. papatayin na siya. Totoo. Okay. Oo. Good. Ganito yan. Napakalagay na sa... Ano yun? Yung hadith na yun ay kunya ko, si Usama. Kunya ko nagkamali sa lecture yun, sa 40 hadith ni Munawi rahimahullah. Kasi ang usapan kasi doon, yun nga, may kaugnayan sa layunin ba? Kasi di ba, yung isang sahaba, di ba, nasa battlefield sila? Itong sahaba na ito, ay naabutan niya yung kanyang kalaban. Alam niya na yung ibig sabihin, kabilang side yun, mga musyrikon. Tapos, ginanon yung kanyang espada, sabi nung kalaban niya, asyhadu an la ilaha illallah. Nagsyahada siya. Sabi niya, hindi. Sinabi mo lang yan para mailigtas ka sa pag-strike. Patay ka. Tinuluyan. Kasi bakit ang akala niya na self-defense, yung pag-depensa lang. Yung ginawa niya para siyempre pag nagsyahada ka naman maging haram sa yung dugo ng isang tao. Nakalagay sa hadith ng Prophet sallam. Nakarating ito ngayon kay Prophet sallam. Sabi niya, sabi niya, sallam, hal syaqaqta qalbah. Ay sabi niya, akatalta man qala la ilaha illallah. Sabi niya, pinaslang mo at pinatay mo ang nagsabi ng la ilaha illallah. Ya Rasulullah. Ito yung sinabi lang ngayon dahil para hindi siya mapatay, hindi ko siya mapatay. Paano nalaman yun? Sabi sa salawa, dalawang beses siya sinabi. Di ba? Akatalta man qala la ilaha illallah. Sinabi mo, pinatay mo nagsabi ng la ilaha illallah. Ya Rasulullah, ganito. Sabi niya, nung sinabi niya kanina siya, hal syaqaqta qalba. Na alam mo ba, binuksan mo ba yung kanyang puso para malaman mo kung ano ang kanyang layunin? Di ba? So hindi mo alam. Kaya nagalit ng propeta mga sallam. Kaya dahil dito mga kapatid, sa galit ng propeta, namumula ang kanyang... Kasi pag nagalit siya, nakalagay sa hadith, dinescribe, na kapag nagalit din siya nagustuhan, namumula, parang pinigaan ng granada. Yung prutas sa pomegranate. Roman,
pinigaan yung kanya dahil sa namumula pag hindi niya nagustuhan. Di ba? Kaya dahil dito, diyan sa Suratul Hujurat, binaba ang Suratul Hujurat, ano yung Suratul Hujurat? Di ba? Yung sinabi ng Allah sa banal ng Quran na ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Diba? O kayo mananampalataya, wag ninyong tinatawag na wag ninyong sabihin natin na wag ninyong yung pala, pagtaas pala yun ng boses. Iba palang aya yun. Pero dahil dito, mga kapatid, no, dahil doon sa gawain na yaon ay ang ginawa ng Propeta Muhammad sallam ay yun, tinalikuran. Diba? Dahil sa bagay na yaon. So hindi na nagustuhan yung bagay na yaon. Kaya ang punto dito, hindi walang sino mang nakakaalam sa puso ng tao ng isa man sa atin. Di ba? Iba naman, ibang issue naman yun. Okay? Kasi kung halimbawa, of course, ay Allah alam kasi siyempre ay ang Allah pa rin naghusga sa araw ng paghuhukom. You know? Bagamat halimbawa ang isang tao na kasi unintentional kasi labanan yun eh. Ibang issue kasi yun sa haba na yun kasi nasa field kasi. So intentionally, pag nasa field ka, papatayin mo talaga siya. Yun talaga yung layunin mo, papatayin mo yung kalaban mo. So nag-akala lang siya na sinabi yung shahada na yun para sabihin natin, para mapangalagaan siya doon sa pagpatay. Iba naman yung isip ng parehong Muslim na al-qatil wal maqtul finnar. Di ba? Nakalagay sa parehong Muslim na nagpapatayan dahil sa kanyang layunin, nagpapatayan sila nang hindi pareho silang Muslim wala sa battlefield. Okay? Okay? At the same time, yung mayroon din sahaba na subhanallah na mayroong isang nangyayari na yung parehong tinatawag na pumatay at saka tinatawag na pinatay, parehong paraiso. Alam mo yun? Gusto na kwento? Parehong paraiso. Kabalik na ng una. Kasi yung bakit? Itong sahaba na ito, Muslim at saka, sabi natin, no? Sahaba at saka yung kalaban din, musyrik. Di ba? Tapos, yun nga, yung pinatay niya yung yung isang Muslim, yung sahaba ngayon, yung Muslim na ito, napatay niya. Napatay siya pala, napas lang pala siya. Napas lang ng kanyang kalaban. Di ba? After ng sabihin natin, after na, ng mga ilang, nag-Muslim yung nagpumatay sa kanya. Di ba? Nag-Muslim at namatay na bilang isang Muslim. So, para sila mo paraiso. Sino ba yun? Ang dami niyan. Halimbawa, yung, halimbawa, si Khalid bin Walid, ilan ang Muslim napatay niya? Ilan ang napatay? Daging kalaban dati. So, Marvin Katab. Di ba? Ilan ang napatay niyang tinatawag ng mga sahaba during the Battle of Uhud. Tapos nung nag-Muslim siya, naging sahaba siya. Di ba? So, ibig sabihin, yung pinatay niya at saka yung pumatay at saka yung pinatay, para yung tinatawag ng paraiso. Di ba? Parang makakarelate yung nangyayari sa mga nakakulong ngayon. Yung kasi diba, kasi na halimbawa nakatulan yung suspect, nakatulan siya ng kamatayan. Ito kasi naririnig natin na pinapayo sa kanila na sila magbalik Islam. Para, yun na nga, para at least maging magaan yung batas ng Sharia law sa kanila. Parang yung sinabi nyo na yung nakapatay, siya yung nag-Muslim, so siya yung paraiso. So, parang ganun yung nangyayari ngayon, di ba? Saan ngayon? Yung, halimbawa, mga nakulong, na anuhan sila ng death penalty. Ngayon, ina-advise ng mga ustad na magbalik Islam ka. Parang ganun siya mas malapit yung, kumbaga. Kung mangyari man yun, halimbawa, tapos kung napatay niya isang mananampalataya rin. Halimbawa, tapos siyempre namatay bilang isang mananampalataya. At yung nakakulong din naman, nung pinatay niya yung mananampalataya, hindi siya mananampalataya, tapos nag-Muslim. Tapos naging mabuting Muslim at namatay bilang isang Muslim. Inshallah, applicable inshallah bin nila. Yung tinatawag na hadith. Hadith na umaano siya, mas malapit yun sa nangyayari. So, malamang doon kinuha ng mga ustad yung kaya in-advise nila na magbalik Islam ka pagka na death penalty na. Kasi yung matanda na napunta dito, yung anak niya naka-aksidente sinasabi. So lokal dito yung nabangga o basta patay. Tapos hinatulan na ng death penalty. Ngayon driver ng bus?
Hindi ko siya, kung... Kailan ba? Ang nakausap namin yung... Namangapin ito na, natin na Ramadan time. Inano siya, pinugutan na ng ulo. Hindi ko na alam yung case na nangyari. Basta ang nangyari dun kasi yung tatay tsaka yung kapatid, from the Philippines, pumunta sila dito para kausapin yung family. Alam ko yun. Kaso namin yun. Huwag nating elaborate dito. So, ganun na nangyari kasi confidential nagbalik yun. Islam yung anak nila. Confidential yun. Hindi namin alam kung talagang nag-Muslim o hindi. Basta confidential yun, hindi na pwede.